guys, magandang araw. So, welcome sa kusina ni Bebeng. So, ngayon Friday, gagawa po tayo ng kabsala fish kabsa or isda siya na kabsa. Sa Arabic dish po siya. So, ito yung ating mga ingredients. Ikakat lang po muna natin ito. At pakita ko sa inyo mamaya kung paano yung procedure nito. Mabilis lang po siya guys. Kailangan lang malinis ang ating isda. At i-half cook lang po natin. So, ayan, sa mga newbies na mga dito sa Middle East, ito po, madali nyo lang po sundan. Ito yung aking pagluluto. So, ayan po, ang magandang araw. So, let's start. Ang laki ng nahuli kong isda. Ayan, gagawin namin ngayong kabsa, fish kabsa. Na pangalan ng isda na to. Hindi ko kilala. Meron din tayo dito cloves, cardamom, and black lemon. So, ang gagawin natin ngayon guys, i-grind lang natin ito ng pinong-pino. At ito yung gagamitin natin mamaya kasama ng fish spices natin para sa ating fish kabsa. So, ayan na guys, ready na yung ating mga chop ingredients. Ayan na po yung ating onions and fresh coriander and tomatoes. So, ayan, ipaghaluin na lang po natin yan sa ating pagluluto ang kaldero. So, guys, paghahaluin na natin yung ating mga na-cuts na mga ingredients, natin. So, kagaya nitong onions, then the tomatoes, sama lang natin sa isang kaldero. Kailangan pag-gloves tayo. So, yung dami po ng gagamitin natin ng ingredients. Depende po sa dami rin ng isda na gagamitin natin. So, ngayon, ayan. Ito po. Buhugas na ako ng kamay. So, ayan na guys. So, meron tayo dito. Ang gamit ko dito ay itong madulas, medyo madulas siya guys. Itong golden yan, meron pa siyang mga 4 butter G po siya. So mga 2 tablespoon po ang ilalagay natin. Ito yung ginagamit kong imbes na cooking oil. So ito po yung butter G. So maglalagay din tayo dito ng 1.5 tablespoon na Arabic spice na pangkabsa. Then ayan. So then maglalagay din po tayo ng 1.5 tablespoon na salt. So, yan na siya guys, yung ating mga ingredients. So, gagawin lang po natin guys, pagkahaluin lang natin ngayon ito. Ito, ilalapit natin para makita nyo. So, ito na siya guys, yung ating nilagay dito ng mga ingredients. Haluin lang natin yan. Yan. Haluin lang natin maigi yan. Ganyan siya. So, ayan guys, well mix na yung ating mga ingredients. So, ilalagay na natin ngayon siya sa apoy. Nang mahina lang po, atakpan natin hanggang lumambot po yung ating mga pinaghalong ingredients. So, ayan, ilalagay na po natin ngayon siya. Isasalang na natin siya sa apoy. Nakalimutan ko guys, mayroon pa pala tayong ingredients na nag-grind kanina. Ito yung cardamom, and the cloves and the black lemon. So, haluin lang din natin kasama ng mga yan. Sorry po, matanda ng inyong lola. So, after 5 minutes, guys, ganito na yung itsura niya. Unti-unti na siyang lumalambot yung ating tomato. So, pwede natin siyang i-press kagaya nito. Ayan, para mag-paste po siya. Kasi madurog po talaga siya. Lumambot siya. Pag okay na siya mamaya, mga 5 minutes pa, i-off na muna natin yung ating apoy para mag-prito naman tayo ng ating isda na ilalahok natin dito mamaya. Guys, prito lang muna natin yung ating isda. Ayan, half cook lang siya. So, ayan na siya guys. Hintay na lang natin yung buntot pa ng isda. Lagyan na natin yan ng mga simmer natin ng 15 minutes at lagyan natin ng konting tubig hanggang level ng isda para ma-absorb niya yung lasa ng ating mga spices.
After 15 minutes, ayan, haunin na po natin yung isda at ilagay natin sa baking tray. So, ilagay natin sa oven ng 30 minutes. So, ngayon haunin na natin yung ating mga isda. So, ayan na guys, ready na yung ating fish. O, i-oven na po natin siya hanggang mag-crispy yung ibabaw niya. Ayan, nasa oven na siya. So, isasara na lang natin. Hintayin natin na mag-crispy. I-add na natin yung ating rice na binabad. So, hintayin na natin hanggang ma-absorb ng ating rice yung ating sabaw. And then, lagay natin yung isda sa ibabaw niyan. Ayan guys, lagay na natin yung sa ibabaw ng rice natin yung ating in-oven na fish. At lagyan natin ng foil hanggang ma-fully absorb na yung ating rice. Ayan, tansyain lang natin na yung rice natin ay hindi nabasa yung ating rice. So, ganyan, eksakto yun siya. So, ngayon takluban na natin yung foil hanggang maluto. Ayan. Okay na siya. At ilagay pa po natin guys yung ating, ayan, ceiling curtain sa ibabaw para matanggal yung langsa ng ating isda. So, ayan na siya guys. Thank you for watching.